It does not authorize any government official to transfer appropriations. Moreover, the authority to augment any item in the general appropriations must be given by law. PhilHealth's 2024 first quarter financial statements show the members' equity as being negative 600 billion plus. This is signed by the highest officials of PhilHealth, an express admission by PhilHealth that its equity is negative by over 600 billion. The political branches of our government have been unjustly vilified on account of the fund balance transfer from the Philippine Health Insurance Corporation to the Bureau of Treasury. Insidious motives have been imputed upon respondents. They have even been accused of technical malversation, even plunder. I am therefore glad that today I am given the opportunity to provide the proper context for the actions of, and in the process vindicate, the executive and legislative branches of government. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer of the 16 billion peso fund balance from PhilHealth to the Treasury. Rather, I will emphasize that said transfer was a temporary measure to address, within legal bounds of course, concerns on fund availability for important government programs and projects. Ano po ma'am yung gusto nyo pong ipakita dito po sa inyo pong pagpoprotesta dito sa Korte Suprema? Ngayon po mag-uumpisa yung oral argument sa Supreme Court tungkol dun sa pagkakalipat illegally and unjustly ng 89.9 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa national government for so-called unprogrammed projects. Tinututulan namin ito dahil ang PhilHealth funds ay nakalaan para sa pangkalusugang pangangailangan, hindi para sa kung ano-anong projects na sinasabi ng gobyerno. Nakita nila itong pera at sinabi nila excess funds. Pero bakit ba may so-called excess funds? Dahil hindi agad-agad nababayaran ang mga doktor at mga ospital na gumastos para sa pagpapatingin ng mga pasyente. And more importantly, napakaliit ng binibigay na budget ng PhilHealth para sa pagsusupport sa mga pangangailangan ng mga nauospital. At hindi rin nila binabayaran ang outpatient costs ng mga pasyente na nagpupunta sa mga health centers. Karamihan ng binabayaran lamang ay yung mga nasa ospital. E paano yung mga pangangailangan ng mga pasyente na hindi naman kailangan ma-ospital? And in the first place, nagbabayad ang mga Pilipino ng premium para dito sa PhilHealth funds. Pero bakit hindi nila natatamasa ang benefits na dapat nasa kanila? Kaya nananawagan din kami na sana ay pag-aralan ng mabuti ang PhilHealth at baka kailangan tanggalin na ang PhilHealth because this is another layer of corruption. Marami sa mga pera na nasa PhilHealth, ang nagbe-benefit ay yung mga opisyales, napakalaki ng kanilang mga allowances, at napakalaki ng mga pondong ginagastos nila para sa kanilang mga pangangailangan. Ang aming panawagan ay magbigay ng direct funding to the public health facilities such as the public health centers, the public hospitals, para nang sa ganon, hindi na kailangan dumaan pa sa PhilHealth o kung sa ano pa mang ahensya ang pasyente. Kapag sila ay may sakit, hindi sila mag-aatubiling pumunta sa mga health center, sa mga public hospitals dahil may pondong naroroon na nakalaan para sa kanilang mga pangangailangan. Excess funds, naglabas po ngayon yung DOF, nagpaliwanag kung saan na nagamit yung 60 billion. Most of them, if not all, are for health sector din naman.
What can you say to that? Ano ang reaction niyo doon? Hindi po yun dapat galing sa PhilHealth funds. May pondo ang Health Emergency Allowance o HEA na dapat ay ibinigay sa mga health workers nung panahon pa ng COVID pandemic. May budget na nakalaan dyan noong panahon ng COVID. Bakit hindi nila ginamit para sa HEA ng health workers? Ngayon, sasabihin nila, umaalma ang health workers kasi hindi nakakatanggap ng HEA, kukunin sa PhilHealth. That's not justifiable. The PhilHealth funds are allotted for health services of the people. We appreciate na nabigyan ng health allowance, health emergency allowance ang health workers, but it should have come from the DOH budget, not from PhilHealth. Nagpatayo sila ng health centers kuno, pero hindi rin yan ang pondong dapat pinagkukuhanan for establishing health centers. The PhilHealth Fund is for services, not for facilities. Again, facilities is in the budget of the DOH. Merong project ang Health Facilities Enhancement Program ng DOH na dapat dyan kinukuha ang pondo. Kaya ang sinasabi namin, this is really inefficiency of the entire government. And because health is a right, karapatan ng mamamayan ang kalusugan at responsibilidad ng pamahalaan ang makapagbigay ng serbisyo para ma-sustain itong karapatan na to at ma-attain ng mga tao ang kanilang karapatan. Attorney Nery, siguro ultimately ano po ba yung gusto nating makuha, mahingin sa Supreme Court? Well, ang gusto namin sana ma-achieve sa petition at sa oral arguments, makumbinsi ang korte na dapat ipagbawal yung pag-insert ng BICAM committee ng mga pondo at mga projects sa budget na inaprubahan ng Kongreso. Pangalawa, hinihingi namin sa Korte Suprema at sana naman marinig ng Korte Suprema ang aming hinaing na ibalik ang mga pondo na nakuha sa PhilHealth. And in fact, kahit yung kinuha sa PDIC, kasi insurance yan ng banking system natin, dapat isolid din yun, 100 billion yun, na maaring malagay sa delikado ang banking system natin pag ma-deplete ang pondo ng PDIC. So all these things, ihingi namin sa Korte Suprema na sana mapagbigyan ang mamamayan na ang pondo diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. So yun sir, no, yung pwedeng parang ibalik pa, yung kasi di ba may na-release na 60 billion. Yes. Parang hinihingi nyo rin na maibalik din yun. Yes. Nang TRO na kasi ang naabutan is 29 billion, so yung 60, sana maibalik. Secondly, ang 30 billion na huling na-release bago ng TRO, hindi pa nagagastos dapat yon kasi ilang araw pa lang yon bago na TRO. So kung may good faith ang gobyerno, hindi nila gagastusin yon. Kaya sana zero budget ang PhilHealth ngayong taon, tapos kinunan mo siya ng pondo na 89 billion last year. Grabe yung impact niyan sa beneficiaries, lalo na hika-host pa ngayon ang maraming beneficiary ng PhilHealth sa mga serbisyo niya sa mamamayan natin. Sir, yung 60 billion na naunang naibigay na, nilabas po ng DOF kayo na nailagak na po ito at nagamit na possibly doon sa ibang mga proyekto tulad ng sa health workers daw po na allowance, sa PGH facilities. Ano po masasabi niyo po? Una, yung health workers, 2021 pa nila sinasabi yan, hindi nila pinupondohan. Ngayon gagamitin nilang sangkala ng health workers to justify yung paglobo to 739 billion ng unprogrammed funds. Ilan ba ang nilaan nila sa health workers daan? Ang nakalagay nga sa kanila, 2.3 billion eh. Tapos gawin nila yan na justification sa paglobo ng more than 449 billion. Dapat nga, bakit mo ilagay sa unprogrammed funds ang allowance ng health workers? Dapat sa program fund mo yan para diretso, wala nang kailangan ng conditionalities bago siya mai-release. In fact, ito ang sagot ko sa gobyerno. The fact na nilagay nyo ang health workers allowances and benefits sa unprogrammed fund, nagpapakita lang na mababaw ang pagtingin nyo sa benepisyo ng health workers at sa health workers mismo. So yan, ang
tingin ko. And secondly, para sa akin, but siyempre, dapat hindi na nilagak ng DOF yan ang natirang 30 billion kasi may TRO na alam na nila yung TRO Imposible naman nalagak nila yung 30 billion in a few days before the TRO. In any case, syempre hindi namin alam ang desisyon ng Korte Suprema. We're just here to do our best para naman madepensahan ang pondo ng taong bayan. Salamat. The whole time was consumed by the opening statements of the petitioners' councils and also by the respondents' council. I'm referring to myself in representation of the public respondents and also the Office of the Government Corporate Counsel who represented the PhilHealth in particular. So, nag-start na yung pagtatanong ng mga questions but by the justices pero hindi natapos, no? Si Justice Amy Javier pa lamang ang nakapag-start ng oral arguments. You might have seen what actually happened. No? So siya pa lang nag-start and she was harping on the financial statements, on the concept of reserve fund ng PhilHealth. So that's not clear enough as of this evening. So we're getting back, I guess, to that particular topic once the interpellations resume on February 25. So we expect a lot more questions pertaining to PhilHealth. But on the part of the OSG, we'll be ready to focus on the constitutional questions involved. Yung binanggit mo na i-drop na ang Pangulong Marcos. Oh yes, that should have been the case right from the beginning because we all know that the President during his tenure is immune from suit. Kaya hindi na siya talaga dapat na naisama pa dyan sa kaso na yan. That's why I asked immediately the court to drop the President as party respondent in one particular case. So that should be the case. This is all about the budget, sa preparations of the budget. The President had nothing to do except to review and sign it. But regardless, he cannot be sued for as long as he is the sitting President. Pero nanindigan kayo na wala talagang mali doon sa ginawang paglilipat, Soldier? Yes, because that's our position. And we will elaborate on that when our turn during the interpellation comes. And that may be on February 25. Soldier, thank you po. All right, my pleasure. Thank you. Parang ayoko na magtiwala sa mga opisyal ng PhilHealth kasi parang hindi nila alam yung pondo. One thing I noticed doon sa kanilang sagot, abay lahat pala ng accumulated reserves parang hindi nila nilalagay sa benefits. Kasi sa ilalim ng batas, dapat ang sobra sa reserve ibigay sa benefits. Pero ang sabi kanina nila, over daw ang reserve nila. So kung in-over mo yung reserve, ibig sabihin kumukonti yung benefits. So na dapat kung hindi ganun kalaki ang nire-reserve nyo, binabalik nyo ang pera sa benefits, mas maganda sana sa lahat ng members. Kanina sir, yung COA, meron silang sariling interpretation. May interpretasyon ng COA na siguro explain ni Justice Lazaro Javier, pero ang kuha ko doon sa oral argument sa COA statement na bankrupt ang PhilHealth kasi marami silang utang. Kaya kung sabihin mo malaki ang pondo nila pero actually yung utang nila mas malaki or malaki masyado. Kaya lalong hindi dapat kinuha ng unprogrammed funds ang pondo ng PhilHealth. Kasi sa totoo lang, kung totoo yung sinabi ng COA, wala naman palang pondong spare ang PhilHealth para sa unprogrammed funds. At yung amicus kanina, klaro ang sinabi ng amicus. Sabi niya, kaya nila nilipat ang mga program projects sa unprogram para ipasok doon yung mga paborito ng mga projects ng legislators. At ang term doon ng amicus, para ma-accommodate yung pork barrel nila, yung projects nila, nilalagay nila sa unprogram fund. So yun palang dahilan, bakit lumobo ang unprogram fund, mga projects sa program nililipat doon. Pero ang problema nila ngayon, dahil lumobo ang unprogram fund, saan sila kukuha ngayon ng pondo para dyan? Kaya nila naisip yung PhilHealth at yung PDIC. So, hindi tama na sabihin sobra-sobra man ang pera ng PhilHealth. Pero secondly,
Kung gagastusin lang naman pala sa pork barrel, bakit miyembro ng PhilHealth ang magbabayad niyan? Di ba? Kung sarili niyong pera, kung gusto niyo may favorite project kayo, huwag niyo nang kukunin yung pondo doon sa PhilHealth. Batay yon doon sa sinabi ng amicus kanina na huli si Susara. Very, very incisive yung comment ng amicus na yon.